Alam mo, boss, maganda itong naisip mo na magtanim ka ng mga saging dito. Alam mo, ang saging na ito, balang araw, pag ito ay namunga na, limpak na salapi ang papasok sa kaban ng inyong asyenda. Alam mo, Seryo, isa to sa mga plano ko. Kailangan dito sa mundong kinagagalaw natin, dapat mayaman ka. Kaya isa to sa mga plano ko na palawakin ang aking pag-ari. Tama lang yung naisip mo, boss. Dahil sa nakikita ko talaga, ang mga saging na ito ay mamumunga kapag ito'y namunga ng sangkaterba at sandamakmak. Yayaman ka 3 doble sa iyong yaman ngayon, boss. Alam mo, Seryo, marami na akong kontak sa mga saginang kong ito. Iba-ibang company sa ibang bansa. Alam mo, Seryo, sa tingin mo, okay na ba yan? Sa 20 kabayong pinabili ko. Ay, napakaganda niyan, boss. Kapag yan ay napuno na ng kabayo, hindi malayong dadami din ang mga kabayo mo. Kailangan ko yan dito sa asyenda ko. Plano ko yan na magparami pa ng kabayo. Dahil dito sa bundok, iba ang galawan dito. Alam mo, isa tayong milyonarong tao. Kailangan natin ng mga ganitong klaseng mga hayop na nakakakinabang sa atin. Pakipanginabang sa atin. Hanga ako sa naging desisyon mo, boss. Dahil ang isa sa mga kabayo ay importante talaga sa pang-araw-araw na akad dito sa asyenda. Dahil kung wala kang kabayo sa asyenda mong ito na napakalaki, hindi mo maubos ang isang araw, ikutin lang itong asyenda mo, boss. Kaya tama lang ang ginagawa mong nagpadadami ng kabayo, bossing. So, Federico, kumusta naman po ang lupain dito? Okay naman. Okay naman po. Wala namang problemang dumarating? Wala naman. Wala naman. May iba lang tayo, kuya. Kumusta po pala ang pamilya? Okay naman, ano, Yung anak niyo po, ilan po ba ang anak niyo? 4. 4. Nag-aral po ba lahat? Oo. Maganda po yan. Yung asawa niyo po, ano po ang ginagawa? Sa bahay lang. Sa bahay. Siya po ang nag-ano ng yung mga anak? Oo. Kailan ka po ba nauwi palagi? Hindi na. Kailan ka po tuwing nauwi? Tuwing ika-2 buwan. Isang beses lang sa isang buwan? Oo. Matagal rin pala. Yung mga kabayo natin, kuya. Ayos naman yung kabayan natin. Oh. Balita ko kasi si Papa ay bibili pa ng mga kabayo. Oo, kaya pa. Kaya pa? Oo. Kaya mo pa bang alagaan? Oo, kaya pa. Kahit mga 5 pa. 5 pa? Oo. Dagdag 5? Oo. Kung sakali ko yung 20, pa ba? Kaya pa. Kukuha tayo, kaya naman ng anak ko nag-uulad eh, ha? May, Kung sakali ko yung magdadagdag pa ako ng marami, kakasya pa ba sa kulungan natin yun? kaya pa. Kaya pa? Oo. Pero parang mayroon ako nakita dun. Ano yun? Parang may bagong gawa dun. Kulungan lang. Ng kabayo? Oo. So pwede pa talaga. Oo, pili pa. Grabe. Hindi naman po sila nagkakasakit? Hindi naman. Grabe. Kuya, matanong ko lang din. Ilang taon ka na ba nagsisilbi sa aming pamilya? Matagal-tagal na din. 3? 4? Oo. Kumusta naman po yung mga lupain? Meron po bang nagtatangkang kunin ito? Yun nga, ang kailangan mabakuran natin. Ay, salamat. Sa haba ng panahon ng aking pananatili sa abroad at pagtatrabaho, ngayon nakabalik na rin ako sa ating sariling bayan. At ngayon, namalitaan ko, ngayon, mayroon palang pinamana sa akin ng aking mga ninong na isang malapad na lupain. At kailangan ko makita, at kapag nagkataon, hindi na ako babalik sa abroad. Pagyayamanin ko na lamang ang mga lupang ipinamana sa akin ng aking mga ninong. Kuya,
andito ka na po pala. Kapatid ko. Nabalitaan po ako na yung pag-aari daw po nating lupa dyan sa kabilang po, may nagbabakod na daw po. Si Mr. Mondragon daw po. Ano? Kailan pa? Kailan pa nila binakura ang lupa natin? Nung nakaraang araw lang po, kuya, may nagbalita po sa akin. Kuya, yamang napunta rin naman ako ng Amerika. Ano ba ang gusto mong pasalubong? Sakali. Oh, kahit ano lang, sapatos o ano. Sapatos? Oo. Ilan bang sapatos mo ngayon? Kahit isa lang. Ano po bang size ng paa nyo? 8. 8? Oo. Sige, sige. Baka pagbalik ko dito, makakuha ko at least 2 para sa'yo. Meron pa po bang mga taong napunta dito bukod sa aking pamilya? Wala naman. Wala naman. Basta siguraduhin mo, kuya, ha, Oo. na habang ako'y nasa Amerika, wala kang magpapapasok dito. Oo. Tanging ang pamilya ko lang. Ganito, kuya, bukas, uwi na akong Amerika. Ito, abot ko muna sa'yo. Bilang pasasalamat, Oo. 2,000. Ano po bang gagastusin niyo dyan? Bili ng pagkain, budget, Ano pa po? ulam. Kasya na yun sa inyo? Oo, okay na. Di bali, Kuya Federico, pagbalik ko ng Amerika, para meron akong ibibigay sa'yo. Okay? Kayo nang bahala dito. Ingatan yung pamilya ko. Ingatan nyo rin po yung mga kabayo natin. Salamat po. Kung ganon, anong ginawa ninyo? Pinagsabihan nyo ba? Pinagsabihan ko po, kaso po matapang po siya. Hindi maaari yan. Ang lupa natin ay hindi maring kunin ng kahit na sino. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Pero kuya, mga bandido po sila, may mga baril po silang dala. Kahit pa may mga baril sila, hindi ako natatakot. Hindi ko maaaring ibigyan na lamang ng ganon ang lupang minana natin sa ating mga ninuno. Senyorita, magandang umaga po sa inyo po. Magandang umaga. Ito po yung tubig niyo po, naawaw na po kayo. Sige. Salamat, Charlie. Galing po kay papa mo po. Okay. Salamat. Ay, sobrang init. Mang Federico, kumusta na? Kumusta yung mga alagang hayop natin dyan? Tapos na, ano, kain ko na. Good. Ganda ng kabay natin ah. Oh, anak! Dala ng pleto papuntang Amerika. Ano pa? Bukas. Bukas ng gabi. Yan. Maganda yan anak. Yan ang gusto ko. Gusto ko malibang ka sa ibang bansa at sa Amerika. Oo nga, tay. Pero, nag-inano ko muna yung pag ng kabayo. Kasi sinusulit ko yung oras. Kasi bukas na yung flight ko eh. Tama yan anak, para masanay ka. Oo. Para sa sunod mong pag-uwi, alam mo na ang gagawin mo. Oo. Pwede ba tayo makipagkompetensya sa ibang mga kabayo? Pwede anak, basta ikaw. Sige. Suportado mo ka dyan, tay, ha? Siyempre naman anak kita eh. Oh, sure. Salamat naman, ama. Hindi maaari ito. Hindi ko maaaring basta na lamang ganon. Ibibigay ang mga lupang minana ko sa ating mga ninuno. Kailangan may gagawin kong paraan. Hindi ako natatakot. Mag-isip ko ng paraan. Busing! Umuwi ka na pala. Galing ibang bansa. Nakita ko si Mondragon. Yung lupa nyo doon, nakalahati. Balita ko, babakura na daw. Balita ko mayroon daw silang mga baril. Meron. May mga Armado baril sila, armado Busing. sila. Anong gagawin natin ngayon? Malaki yung pinuno nila, Busing. Tawagin mo ang ilan nating mga tauhan. Tatapatan natin kung meron silang mga baril. Magdadala rin tayo ng baril. Kailangan natin ng armas, Busing. Okay, sige. Sabihin mo dun sa ilang ng mga tao natin, magbili siya ng baril. Sige, At Busing. dalhin din ngayon din. At pupunta natin ang grupo na yan. Saan tayo magtatakbuhan, Busing? Okay, dito na din, sige na. Dito na. Puntahan mo yung mga tao nating iba. Magbilin siya ka ng baril, kumuha ka ng baril, bumili ng baril. Sige, Busing. Mga kasama! Mga kasama! Oh, ano yun? Makinig muna kayo! Bakit?
Nandyan na pala si Bossing galing ibang bansa. Nabalitaan ko yung lupa ni Bossing. Kilala nyo? Si Mondragon. Babakura na daw. Sabi ni Bossing, tawagin ko kayo at maghanda tayo ng mga armas. O sige. Bakit Tayo mo ang armas? Sabi ni Bossing, kung bibili tayo. Ngayon na daw. Meron bang kausap na magbilan dyan ng armas? Yun nga yung problema natin. Kailangan natin sa lalong madaling panahon makaprepara tayo ng armas na dadalhin natin. Sige, meron akong kilala na pwede nating lapitan para makakuha tayo ng armas. Papalaban ba tayo dyan? Kasi nakita ng dalawang mata ko. Ang grupo ni Mondragon may mga armas na dala. Saka hindi pwede yan. Porque may armas sila, ganyan ang gagawin nila sa atin. Parang nananakot yung gawa nila. Hindi pwede yun. Nagulat nga si Bossing kasi galing ibang bansa tapos pag uwi niya, yung pa yung maabutan niya, binabakura na yung lupa. Di bale, walang problema yan. Papalaban na naman yung mga masil natin. Tama. Tagal na tayo hindi nakakuha ng mga kalaban na ganyan. Baka may mga kunta kayo na pwede nating bilhan ng armas. Yung kunta ko, pwede yun. Kakusapin ko yun. Yung mahaba daw. Basta't yung pambayad natin reglado, sigurado bibigyan tayo ng armas. Si Bossing yung bahala niyan. Sige. Basta sabi sa akin, magtawag ng kasama at magdala ng armas. Tama yan. Okay, sige. Full tayo dyan. Ang dugo ko. Para mapalaban naman tayo. Matagal na rin tayong hindi napapalaban ay. Isang pare. Ano? Sige, tayo. Hindi talaga ako makakapayag. Inay, hindi ako papayag na makuha na lang ganun-ganun lamang ang lupa na pinamanan niyo sa amin. Babaha ang dugo. Lalabanan ko ang mga Mondragon na yan, tatay. Kuya, baka sa halipong mapabuti po, mapasama ka po sa binabalak mo. Kapatid ko, galing ako sa ibang bansa. Sinakripisyo ko ang trabaho ko doon para lamang sa lupa natin. At hindi ko yun papayagan na basta na lamang ibibigay ng kahit kanino. Dadanak ang dugo kapag hindi nila tinigilan ang pagbabagod at pag-angkin sa lupa natin. Pero kuya, mga armado po sila. Anong laban mo po sa kanila? Huwag kang mag-alala, kapatid ko. Alam ko ang aking gagawin. Ipinatawag ko na ang ating mga tauhan ng mga nagbabantay sa lupa natin. At pinahanap ko na rin sila ng katapat na mga baril na kinakailangan kong gamitin. Kuya, pag-isipan mo po mabuti ang gagawin mo. Kasi po, baka ikaw ang mapatay nila o sila ang mapatay mo. Aking kapatid, kung kinakailangan bumuhos ang dugo ko sa lupa natin, matiyak ko lamang na hindi maagaw ang lupang minanapan natin sa ating mga ninuno. Kung mamamatay ako, sa inyo maiwan ang lupa. Para sa akin, kuya, natatakot po ako kasi kung anong mangyari po sa iyo, galing ka pa naman sa ibang bansa. Tapos ganito po ang mangyayari sa iyo. Aking kapatid, alam ko ang inaalala mo. Pero hindi natin po pwedeng ganon-ganon na lamang isusuko ang lupa yung minanapan natin sa ating mga ninuno. Hindi ko papayagan yon. Ibinigay yun sa atin ng ama at ng ating ina. At yun ay hahadlangan ko sino mang gustong umagaw ng lupang ito. Kuya, kung ano po ang desisyon niyo, ikaw po ang bahala. Anak, Ano ba? kumusta ka naman sa Amerika? Ayos lang pa. Medyo naninibago pa ako eh. Kumusta ba ang pag-aaral mo doon? Ayos naman. Good, anak. Pero grabe pala ang pambubuli dun eh. Pero masaya ako at nakabalik muna akong Pilipinas. Good, anak. Pero may masamang balita Ano yun pa? tungkol sa ating lupa. Asa na kaya si Renz? Bossing, andito na po yung mga pinatawag yung kasama natin. Mabuti naman dumating na kayo, Renz, Mark, Gilbert, Joy. May problema tayo. Salamat.
Nagpapasalamat ko sa inyo dahil inalagaan ninyo ang ating lupa. Ang aming lupa na minana ko pa sa ating mga ninuno. Pinatawag ko kayo dahil nabalitaan ko sa aking kapatid at dito kay Renz na binabakuran na raw ng mga Mondragon ang bahagi ng ating lupa. At nabalitaan ko rin na marami silang mga tauhan at may mga baril. Yan ang dahilan kung bakit pinatawag ko kayo. Hindi natin papayagan na basta na lamang agawin ng mga Mondragon Tama. ang lupa. Matapatan natin sila. paglaban. Salamat. Busing, nasabi ko na din na kailangan natin ng armas. Okay, so mayroon na ba kayong pwedeng makunan? Bibili tayo kung kailangan. May kontak sila, Busing. Kontakin mo agad. Gilbert, kontakin mo agad at kung magkano sabihin mo lang, babayaran natin. Kumuha ka ng matataas na kalirong baril. Kung may Uzi, o Puro kunin mo mga yun. yun, boss. Puro mga bang Sige. sinabi ko sa kanila. Kunin mo. At di bali nang dumami. Basta makasiguro lamang tayo na hindi tayo maubusan. Busing, Okay, boss. papayag ba kayo na ginaganyan-ganyan na lang kayo? Hindi tayo papayag. Hindi ako papayag. Sinabi ko sa aking kapatid, isinumpa ko, danak ang dugo. At kung kinakailang magbuwis ang buhay ko, alang-alang sa aking lupang minana. Tama yan, bossing. Huwag tayong magpapasindak sa kanila. Laban natin ang lupa. Salamat sa inyo. Busing, hanggang kamatayan, Suporta. sama mo kami. Suporta kami sa boss. Suporta kami sa... Maraming salamat sa inyo. Labanan natin si Mondragon. Dudurugin natin si Mondragon. Dudurugin kung Labanan dudurugin. natin. Labanan natin. Laban natin ang lupa. Sunod ka lang po. Papa, babalik na po kami ng Amerika. Oh, kala. Kasama ko po si Ate Roseanne. Talaga bang buo ng desisyon mong bumalik na ng Amerika? Opo. Anak, alam mo na siguro ang problema natin sa lupa natin na inaagaw ng mga Mondragon. At hindi ako papayag ng lupa na minana natin kay tatay at nanay ay makukuha na lamang ng kahit na sino. Kaya, anak ko, kung sakaling may mangyari sa akin at hindi papayag si Mondragon na i-surrender hindi papayag si Mondragon sa aking pakiusap, magkakamatayan kami. At kung sakaling may mangyari sa akin, anak ko, tandaan mo, ang lupa ay inyo at huwag niyong papayagan na maagaw ng kahit na sino. Basta papa, mag-iingat na lang po kayo dito. Ano po kaya kung pabayaan nyo na lang yung lupang yun sa kanila? Para matapos na po ang gulo. Anak ko, minana pa ng tatay at nanay natin ang lupang ito. At marami na ring mga panahon na gustong agawin ang lupa ng ating mga magulang. Pero hindi nila yun isinuko. At hindi ko rin yun isusuko. Pasensya ka na, anak ko. Hindi ko maaring pabayaan na mawala na lamang gano'n ang lupa. Para sa inyo yon. Basta papa, mag-iingat na lang po kayo dito. Kala ingat ka rin doon, ingatan mo ang iyong sarili at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Baka sakaling magkita pa tayo ulit. Ayun na. Ingat kayo, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Sana magkita pa tayo ulit. Opo. Roseanne, anong oras ba ang flight natin? Gabi, mga alas 12 naman. Ay, madaling araw na din pala. Kasi magbibiyahe pa tayo ng papuntang airport. Tatagalan pa tayo, syempre ang traffic, di ba? Oo. Kaya, tulog-tulog muna tayo dito sa kotse kasi grabe, ang traffic naman ng mamaya. Mamayang gabing traffic na. Wala ka naman bang naiwan na gamit? Wala naman. Halos kompleto na din. Kasi medyo matagal-tagal na tayo din. Wala din tayong di nakapunta doon. Kaya dinala ko na lahat. Ma'am, saan kaya mag-check-in? Ang sabi kasi ng papa mo sa Makati, maganda rin daw doon. At saka nandun na yung mga bantay para secure kayo. Oo kuya, doon na lang kami. Yun din naman ang utos ng papa. Okay, alright. Ito ma'am, wala na tong tulugan kasi non-stop talaga ang biyahe natin kasi mula Monteverde hanggang Makati.
medyo may pagkalayuan talaga kaya todo na tong biyahe natin, wala nang tulugan. At chillax lang kayo dyan sa likod at tulog-tulog para pagdating doon sa airport, may lakas na kayo kasi malayo pa ang biyahe nyo. Basta ma'am, pag balik nyo, huwag yung kalimutan yung size 9 ha. Siyempre, tawag nito, hindi ko naman kayo makakalimutan din sa pagbalik nyo sa pagsundo. No? Napangan ko yung size 9. Oo naman, kumpresa. Katulad mong masipag. Hindi namin makakalimutan. Ay ma'am, ano pala, may tanong ko, paano na si Senyorito maiwan dito? Akala ko kasama nyo. Susunod din siya, kuya. Pagklase, pasensya na kaya mama at kismoso yung driver nyo. Papalamig-lamig lang po kami, kuya, doon. Ah, Kaso, nag-aalala ako kay Papa. Huwag kayong mag-alala sa papa mo ma'am at sisigurado ko sa inyo na nasa mabuti siyang kamay. Pakisabihan na rin, kuya, yung mga tauhan natin doon. Na wag nilang iiwan si Papa. Opo ma'am. Ano yun? Huwag kang mag-alala at alagaan namin yung alagang sunrocks. Pati yun, kuya, mga hayop, alagaan niyo po, kuya, kasi po, alagang-alaga po namin yung ikaw. Okay, noted. Lagi po yung papaliguan. Tapos papakain. Sige po ma'am. Huwag mo kalimutan ha. Ma'am, 3 hours na lang ang ating lalakbayin at Makati na. Saan tayo magdi-dinner? Doon tayo sa sikat na restaurant, kuya. Sa restaurant ni Kuya Jomar. Oh? Ituro niyo lang po kung saan banda yun ma'am kasi hindi ko alam yung restaurant na yun. Sige po. Ma'am, meron na palang restaurant si Jomar. Akala ko si Kuya G lang. Meron, kuya. Sikat na sikat yan sa Makati. Ano nga? Ano ba ang pinaka-una nilang doon? Yung pinaka-masarap na putahe doon? Yung number 1 ang in-order ng mga customer nila doon? Sisig, kuya. Ang ano nila doon, best seller. Ay, tama-tama yan ma'am. At favorito ko yung sisig. Sisig. Oo, favorito ko yung sisig na yan. At baka sisig lang din na ma'am. Yung mayroon kasing sisig, puro topuan lang eh. Eh, kailangan doon.
Boss, nakasara yung pinto. Paano tayo papasok dito? Saka, boss, parang ang dami nila. Parang ang lalaki pa ng katawan nila. Boss, buti pa umatras na lang tayo. Malalaki nga. Ano? Natatakot kayo? Asan ang mga bayag nyo? Kailangan makausap ko si Mondragon. Kung natatakot kayo, umuwi na kayo. Ako na lang ang harap kay Mondragon. Nasaan kaya ang Mondragon na yan? Mondragon! Asan ka, Mondragon? Gusto kitang makausap. Ngayon din, Mondragon! Asan ka? Magpakita ka sa akin. Narito ngayon din, mag-usap tayo. Boss, parang umatras na. Parang natakot na sa'yo. Mondragon! Asan ka na? Hindi ba matapang ka? Magpakita ka, lumabas ka! Lumapit ka dito! Hoy! Ang ingay ninyo! Ano kailangan nyo kay boss? Sino ka? Si Mondragon ang kailangan. Ikaw ba si Mondragon? Hindi. Tawahan niyo ako rito. Sino kailangan mo? Ba't ang ingay-ingay ninyo? Sino ka? Ako ay tantawan dito. Si Mondragon ang kailangan ko. Si Mondragon ang palapitin. Naduduwag ba ang amo mo? Wala bang bayag ang amo mo? Siya ang kailangan ko. Siya ang lumapit dito. Hindi ikaw. May lakad kami ninyo. Kanina pa ako nag-aantay. Sino itong mga hampas lupa na maingay na ito? Kanina pa ito nagugulo rito Parang gusto ko lang lapitan at usapin. Pare, andyan si boss. Nasa farm si boss at nangangabayo. Ano ba yung kaguluhan yan? Kasi marami naghahanap sa kanya. Sabihin mo sa kanila, magantay sila at tatawagan ko si boss. Sino ba yung naghahanap niya? Pamilya Guerrero. Maraming tauhan. Pagsabi sa kanila, magantay sila. Tatawagin ko lang na sa farm ang amo. At sabihin mo, kung kinakailangan umuwi na sila. Bago dumating si amo. Sige pare, sabihin ko. Alright. Boss, may mga barin. Ano, papasok ba tayo? Hindi. Huwag kayong mag-alala. Ang pakay lang natin dito, ikaw sapin si Mondragon. Huwag kayong matakot sa baril na yan. Tara, boss! Sirain na lang natin, pasukin na lang natin sila. Tayo na, mga bata. Sige, Pasukin natin. huwag kayo. Sige. Tara, busing. Ba't pumasok kayo? Asan si Mondragon? Asan na yung amo mo? Siya ang gusto ko makausap, hindi ikaw. Ako na lang kusapin mo. Hindi ka dyan, tatadaan na namin. Hawakan yung baril. Hawakan yung baril. Anak, Ano ka? kumusta ka naman sa Amerika? Ayos lang pa. Medyo bago pa ako eh. Kumusta ba ang pag-aaral mo doon? Ayos naman. Good anak. Good anak, pero may masamang balita Ano yun pa? tungkol sa ating lupa, anak. Lupa. Boss! 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 Andyan yung mga Guerrero. At gusto lang kinang lupa na dito. Sino bang Guerrero na yan? Mga hampas lupa na nasa labas. Sino ba itong sinasabi mo? Mga hampas lupa na gustong angkinin ang lupa ng mga Mondragon. Ganun ba? Hindi tayo papayag na makuha ang lupang pinaghirapan ng aking pamilya. Natural. Ipagtanggol natin si Senyorita, yung aking amo. At hindi natin sila kailanman papasukin sa lupang ito. Salamat. Dahil tapat kang alalay. Ihanda mo ang iyong sarili. Huwag ka maglala. Sagot ko kayong lahat. Kung ganun, ingatan mo ang aking anak. Dahil Akong harapin ko. bahala. Akong napataas, nasa tabi mo ako. Anak, Ano pa? mas magandang umalis ka dito, anak. Mang Federico, isama mo ang aking anak. Gusto ko maging safety siya. Sige, larga.
Anak, mag-ingat ka pa. Basta sa'yo, anak. Ingat ka po. Mondragon! Asan ka? Bakit hindi ka magpakita? Mondragon! Andyan ka lang pala. Ngayon, magtutos tayo. Mag-uusap tayo ngayon. Boss, mukhang matapang itong mga taong ito. Sino ba ito? Alam mo, yan yung dati kong kaklasmate. Bumalik na pala. Matagal sa ibang bansa yan. Matagal sa abroad. Anong gusto mo, boss? Palayasin ko? Boss, yung lupa, baka yung inaangkin ng mga hayop niya. Kung gano'n, hindi ako makakapaya ng lupang pinaghirapan ng aking mga mahal sa buhay. Pakuha nila. Mondragon! Mga hampas lupa ang mga taong ito. Mondragon! Ano bang plano natin dyan, boss? Tayo! Tapusin natin ang problemang ito. Classmate! Mr. Guerrero! Para naman wala tayong pinagsamahan yan. Anong halaga ang pagiging classmate natin nung tayo college? Hindi ako naparito para batiin ka bilang classmate. Hindi pagiging classmate natin ang usapin dito. Hindi usapin dito ang ating pagiging classmate. Ang layunin, ang aking pagpunta dito ay yung tungkol sa lupa na binakuran mo. Lupa ko! Classmate! Nakakalimutan mo na yata. Nung college tayo, umihi ka sa salwal mo. Ako pang amping mo na sa classmate. Nakakalimutan mo na ba yun? Classmate, mas mabuting magbati na lang tayo. Classmate, mukhang malaking nagbago mo ah. Naka-abroad ka lang. Ayaw mo nang tanggapin ang kamay ko. Mr. Guerrero, sampung bisis mang bihisan ang hampas lupa ay mananatiling hampas lupa. Mr. Guerrero, inalok ka ng kaklase mo ng kapayapaan. Bakit ayaw mo tanggapin? At sino kang surot kang nakikialam sa usaping ito? Mondragon, tayo mag-usap. Alisin mo itong tao na ito. Titigil lang ako. Kung gusto mo ng kapayapaan, tigilan mo rin ang pagbakod sa lupang minana ko sa aking mga tatay at nanay. Mr. Guerrero, baka di mo alam, nung ang tatay mo nagsabong at nantalo, ang lupa na sinasabi mong iyo ang kanyang ipinusta. Mukhang bago na naman yung kwento mo at walang nabanggit sa akin ang tatay ko. Ito lang ang masasabi ko sa Mondragon. Kapag hindi mo inihinto, hindi mo itinigil ang pagbabakod sa aking lupa, dadanat ang dugo dito mismo sa lupang ito. Tandaan mo yan, mga bata. Ano, Asungot? Napahiya ka, no? Kampi-kampi ka kasi hindi mo alam yung istorya. Mga hampas lupa na ito. Malis na kayo! Tara. Boss, alis na tayo.
usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y darating pa, kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Ang isip mo'y unti-unting nawawala, nalilito. Ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaro.